So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan, ha? Breaking news mga kaibigan, may panibagong natuklasan si Professor Malotikia. Nako, ito po ang panibagong pagsisinungaling ni Ramil. Nako, delikado ka dito Ramil. Sapol na sapol ka dito, ang dami nang nagreklamo sa'yo. Ang dami na pong lumalabas ngayon mga kaibigan at nagrereklamo po sa mga false claim nitong si Ramil Madriaga sa kanyang mga kasinungalingan po mga kaibigan. Haharap po siya guys sa mga panibagong mga kaso. Grabe, nakakulong ka na, may panibagong kaso ka pa. Lifetime na nga yung sentensya mo, may panibagong kaso ka pa. Nako, iyari ka dito. Ha, Ramil, magdasal ka na. Dahil ang dami na pong galit sa'yo. Dahil yung mga paratang mo ay mali. Puro kasinungalingan. Lalo na po itong panibagong natuklasan na ni Professor Tikia guys. Yung mga cheque. Mamaya po i-explain po yan, no? Alamin po natin yan. At syempre mga kaibigan, ito pa lang si Edward Chico or si Attorney Edward Chico, kung parang abogado yata to no? Siya pala may-ari nung NOMO na nabanggit po doon sa impeachment hearing. Binanggit ito ni Ramil Yung NOMO guys, yun yung bar and resto bar yan sa may nadadaanan palagi namin yan yung NOMO na yan Siya pala may-ari niyan. Yung asawa niya ang may-ari nung yung resto na yan. Kasi po mga kaibigan, ito pong si Edward Chico guys. Stand-up comic yan Oo, so magaling po magaling na komedyante po yan mga kaibigan. So meron pala silang parang mini stand-up na bar, no? Pero hindi naman talaga siya as in full na comedy bar, parang ganon. Doon daw ginaganap, ayon po sa impeachment hearing, ito po ang false claim ni Ramil na doon daw ginaganap ang transaction ng mga duffel bags. Kung hindi ba naman siya sira ulo Kung tama po ang kanyang pag-iisip itong si Ramil na to mga kaibigan, pwede mo bang gawin yan doon? Ang daming tao doon, kumakain. Although, kung tutuusin guys, hindi nga siya malaki yung bar niya Imposible yung sinasabi niya, magdadala ka ng mga duffel bags doon na punong-puno ng pera. Puro kalokohan talaga tong hinayupak na tong animal na puro kasinungalingan Kaya ang dami na po nagreklamo sa kanya, 'di ba? Yung isa din si Tanya, si Miss Tanya Gaisano, 'di ba? Patungkol naman ito sa painting na ang sinasabi ang false claim nitong Ramil na to na siya daw ay nagregalo kay BP Sara na isang painting na galing daw ito or ginawa daw ito ng isang scholar sa Laguna. Hindi naman pala totoo kasi lumabas na po ang totoong may-ari na siya talaga ang totoong legit na nagregalo kay BP Sara. Ngayon guys, haharap po siya sa mga panibagong kaso. Ayan, buti nga sa'yo, Merise, Gaba. Nakakulong ka na, makakasuhan ka pa. Sus Mariosep, Ginoo ka, giatay ka. Matindi po ang kanyang haharapin dito mga kaibigan. Dagdag po sa kanyang sentensya to guys. Malamang sa malamang hindi na po talaga siya makakalabas dyan. Dahil sa ginawa niya mga kaibigan, puro mali-mali ang kanyang mga affidavit. Mali ang kanyang affidavit. So, alam nyo ba, meron po tayong update kay kay Chihuahua Alam mo nyo ba si Chihuahua guys? Meron po siyang pahayag ngayon Ang sinabi niya, hindi na daw nila imbitahan or hindi na nila gagawing resource person si Ramil Madriaga. Hindi na daw nila ipapatawag. Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi nyo na ipapatawag? Kasi nga, nagkamali siya sa script mga kaibigan. Sa tingin ko lang ito po,
ito po yung ano ko dyan ito po yung assessment ko dyan Malamang sa malamang nagmamadali yung scriptwriter dyan at saka yung director, mga kaibigan, kasi may hinahabol kasi sila dyan Sa palagay ko lang ang gusto ko silang habulin dyan yung adjournment ng Kamara, kasi para umabot po ng 2 buwan ang impeachment. Kasi ang target talaga dyan, narinig ko na ito, sinabi ito parang may narinig ako sa isang source na papaabutin po nila ito ng 2 buwan. Kaya po, mga kaibigan, minamadali nila si Madriaga para lumabas siya, magpasabog siya ng mga black propaganda po patungkol po kay Vice President Sara Duterte, guys, para maisiwalat at ma-spread at masira po si VP Sara. Kaso lang, nagkamali. Dahil nga, minamadali nila ang script, hindi nila nahalata na yung script pala nun, mga kaibigan, ginamit na rin pala ni Trililing. Yun ang pinakamalaking mali nila. Hindi sila nag-isip ng ibang story. Ginamit nila yung luma. Kasi nga, sa palagay ko lang nagmamadali po sila, mga kaibigan. Kasi, sabi ng mga source, the script, the resemblance is uncanny. Ibig sabihin, guys, talagang tugmang-tugma po, copycat. Kung ano yung mga sinasabi ni Trililing dati, guys, makikita mo rin dito sa script ni Ramil. Like for example, sige, magbigay tayo ng example yung palagi nilang ginagawa kay Tatay Digong dati, yung mga bank records, kahit hindi naman pwede, dahil meron po tayong bank secrecy law. Diba, palagi nilang binabato yan kay dating Pangulong Duterte, itong Trililing na to. Ginamit din nila dito, guys, kay Madriaga. Kaya po, nagkamali sila, mga kaibigan. Nagkaroon po ng malaking butas ang script ni Madriaga, tuloy, maraming lapses. Kaya, bagsak si Madriaga. Huwag ka nang bumalik sa Kamara. Yeah! Panalo si VP Sara. Yan ang sinasabi natin, di ba? Merise, karma, gaba, buang. Yan ang sinasabi natin, guys, na the truth will always prevail. Ang katotohanan po palaging nananaig. Hindi talaga pwedeng manaig ang kasinungalingan, kasi mahalata ka talaga niyan kahit saan mo tingnan ng anggulo, halatang kasinungalingan Napaka-imposible po yung mga sinasabi niya, mga kaibigan. Katulad niyan, ang dami po nagrereklamo sa kanya. Mahaharap tuloy siya sa mga panibagong kaso. Buti nga sa'yo. Pag-usapan muna natin, mga kaibigan, itong panibagong natuklasan ni Professor Malutikia. Another Madriaga lie. Panibagong kasinungalingan ni Madriaga. Ito po, ipakita kagad natin, mga kaibigan. Ito po yung nasa Facebook page ni Professor Malutikia. Ito po ang kanyang natuklasan. Ipakita ko lang sa inyo, i-share ko sa inyo, guys, para meron din po kayong idea. Okay? Lakihan natin para makita ng lahat. Ayan po, yung mga naka-check, di ba? Pagmasdan nyo yung mga naka-check, yung mga nakabilog, may naka-check din, tapos may mga nakabilog din. Pagmasdan nyo muna mabuti, mga kaibigan, para babasahin po natin ito. Itong sinasabi po dito, guys. Itong ang title po niya is Another Madriaga Lie. Panibagong kasinungalingan ni Madriaga. Okay? On another incident, ang nakalagay, babasahin lang po natin wait lang, i-share ko sa inyo para meron din po kayong guys, para mabasa nyo rin po yung sinasabi po dito. Wait lang Ang nakalagay dito, mga kaibigan, on another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood. Okay, ulitin ko ito po ang sinabi niya. Para klaro lang po Ito po ang sinabi niya. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 and 4,800,000
respectively were issued under my name. Ito po yung sinabi ni Madriaga doon sa hearing, okay? So, pinadeposit daw siya. Ayan, no? Nag-deliver daw siya doon sa safe houses ng Eastwood, Quezon City ng 84 million tsaka 4 million. O, yan, no? Tapos, issued daw under my name. Pangalan niya, Madriaga. Nakita niyo naman sa checks, di ba? Yan, no? Mga check-in niya, managers checks. Okay. Ngayon, I don't understand. Okay? Ito na po ang sinasabi ni Ms. Malutiquilla. I don't understand why the House of Representative Justice Committee never asks about the details of the checks. Look at the items with the red ticks. Tingnan nyo daw mga kaibigan yung mga naka-red ticks. Ibig sabihin yung mga naka-check tapos yung mga nakabilog. Okay, number 1 ha. Number 1 po tayo para klaro po ito guys. Number 1. The checks were dated 2023 under Marcos Jr. term. O, paano yan? Okay? Ulitin ko ha. Ito po ang mali eh. Ito ang hindi napansin ng scriptwriter ni Madriaga at saka yung director. Ang nakalagay po nito, the checks were dated 2023 under Marcos Jr. term. 2023 po ito. Hindi po ito sa panahon ni Tatay Digong. Yari ka dito, Ramil. Ulitin ko ha. Tingnan nyo guys. Sige, lakihan natin. Para makita nyo. Oh, ayan oh. Kita nyo? 2023 po. Ayan oh. Nakalagay guys. Wait lang ha. Klaro ba mga kaibigan? Klaro ba yung 2023? Ito oh. Ito nakabilog. Yung nakabilog, yan yung 2023. Under Marcos term na po yan. Diba? Ramil? Mali ka yata, Ramil eh. Hindi mo kasi chinek eh. Ha? Labas. Ang problema kasi sa house, mga kaibigan, kaya marami pong sumama ang loob. Lalo na po si Martires, yung dating ombudsman. Kasi nga, hindi mo na nila chinecheck ang affidavit ni Ramil. Dapat chinecheck muna nila. Dilalabas ka agad nila sa madla. Ini-spread out ka agad nila. Kumbaga parang disseminate ka agad nila na hindi pa nila ito na-verify. Kaya po mga kaibigan, kawawa naman yung mga tao na wala naman silang alam dito. Katulad nito, itong check-in na to. Hindi ba nila ito nasuri na mabuti na ang nakalagay na date is dated 2023? Paano niya sasabihin na binigyan daw siya, ulitin ko ha, binigyan daw siya ni PRRD, you know, punta daw siya ng land bank, dala niya ang manager's check, i-deliver niya ito sa safe houses ng Eastwood, Quezon City, mag-deliver daw siya ng 84 million saka 4 million respectively, issue daw sa under my name, Madriaga. Pero, pag chinek mo ang cheque, 2023. Ibig sabihin, 2023, si dating Pangulong Duterte pa rin ang president? BOBO ka ba? Okay, number 2 tayo. Pangalawa tayo guys. Pangalawa. Para klaro lang po to ha, para sabihin naman nila, gawa-gawa lang po natin ito. Okay, pangalawang natuklasan. Checks were from Department of Human Settlements Secretary Jerry Acuzar. Okay? Galing po ito sa Human Settlements Secretary Jerry Acuzar. Ha? Ayan o. Sus Maria Joseph. Hindi nyo ba napapansin? Ayan o. Oh. Tingnan mo, yung mga pirma o. Ayan o. Check numbers are the same. Check numbers are the same. Oh. Red ink used. Who are the signatories of the checks? So, sino daw ang signatories ng checks? So, ang dami pong butas mga kaibigan dito sa cheque na pinakita doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ba nila ito nasuri? Hindi ba nila ito na-check mga kaibigan? You know, the paper trail are there. May paper trail. Just like the flood control projects, but legislators accepted the presentation without scrutinizing the checks. Right?
tinanggap kaagad ng mga mambabatas itong presentation na hindi pa nila na-scrutinize. Ibig sabihin, hindi muna nila sinuri ng mabuti, mga kaibigan. Ayan o. What mattered to the members of the Justice Committee was the narrative they are peddling. Mas inuna pa nilang maglabas ng mga black propaganda, paninira kay BP Sara, kaysa i-check muna nila ang mga salaysay o mga nakalagay sa affidavit ni Ramil Madriaga. Wala silang pakialam kung yan ba ay kasinungalingan. Wala silang pakialam. Basta ang gusto nila, guys, kailangan mailabas po natin ito sa madla para paniwalaan daw ng mga tao na itong si Vice President Sara Duterte, kasama na po ang dating Pangulong Duterte, na sila po ang nag-utos. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show. Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli. Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses? So mga kaibigan, malinaw po guys ha. May clarity na po na talagang puro kasinungalingan po ang kanyang mga revelation itong si Ramil. So ano na pong gagawin nila ngayon? Foodinet. Ito po, pakinggan, basahin po natin guys itong pahayag ni Chihuahua. Okay? Dahil po sa kapalpakan ng scriptwriter at kapalpakan ng direktor at palpak din itong aktor na to, ito po ang kanilang gagawin ngayon. Okay? Ayan po mga kaibigan. Anong nangyari? Madriaga, hindi na umano ipapatawag sa kamera. Anyari? Basahin nyo guys. Basahin nyo sa inyong screen. Anong nangyari? Hindi na daw siya ipapatawag sa kamera? Ang bilis nyo naman magtampo. Kawawa naman si Madriaga. Madriaga, ikaw yung magiging Tory ngayon. Welcome to the club. Sabihin, Madriaga, welcome to the club. Oo. Pagkatapos mong gamitin, ibabasura ka ng mga yan.